Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank God it's Friday, September 5, 2025. Ako po si Ranjo Mon, Jenny Pahilanga. Dito po ang Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Partner Attorney, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa Usapang Batas. Friday na, Attorney Thank Bueno. God, it's Friday. Friday. Napakabilis ng ating araw. And so far, ngayong gabi, naku, wag naman munang bumuhos ng malakas na ulan. Oo nga. At tayo ay ano pa rin, no, yung habagat ang nakaka-apekto sa ating panahon, Attorney. Kumusta ang maghapon natin, Attorney Bueno, partner? Okay naman, maiinit ang balita natin sa araw na to. Patuloy na nagwe-welcome, nagpo-protesta ang mga kabataan sa harap dyan sa batasang pambansa. Oo, walang kamatayang mga hinanakit at hinagpis ng ating mga kababayan, di ba naman? But of course, Attorney Bueno, partner, inaanyahan mo natin sila. Makibahagi po sa aming programa ngayon. Live na ho tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa Expo, yung dating Twitter. I-type lamang ninyo ang DZXL News. Paki-like and share na po yan. At kung may mga tanong kahit gusto nyong ibahagi sa amin o komento, sige po at babasahin namin ni Attorney Bueno. Ano po, maya-maya. Attorney, ang ating mga kayube, yan na. Yan, good evening na sa kanila. Okay, magandang gabi sa inyong lahat na mga kayubi. Okay, so kanina may nabasa akong balita tungkol dito sa kaso ni Congressman Libiste ng Batangas na kung saan ay ang kanyang pinakulong na district engineer na si Calalo. Engineer Engineer Calalo. Calalo ay nag-hire ng isang abogado at nag-execute na nga ng kanyang counter affidavit. Yun. At sinasabi ng kanyang abogado sa isang panayam na ginawa kaninang hapon ay wala daw entrapment na nangyari dito kundi isang instigation. Teka lang Nako, malalim na usapan ito. Attorney Bueno, mga kasama ha. Kung may mga tanong kayo. Ano yun? Entrapment. Entrapment and instigation. Instigation. Ang sabi kasi ni Attorney Fortune, abay wala namang entrapment dito. Ang isinagawa ng mga law enforcers ay isang instigation. Ibig sabihin ay binuyo lamang ng mga law enforcers itong si district engineer na mag-bribe dito kay Congressman Libiste. Pero partner, bago mo ituloy yan, balikan natin yung story. It was August 25, no? As far as I know, yes. Bigla nilang bumulagan sa atin yung balita na panunuhol? Panunuhol. Ang sinasabi. Sapagkat ito ay parang ang lumalabas sa balita dito ay gusto nilang pigilan na magsagawa ng isang investigasyon ang nasabing Congressman Libiste sapagkat ito ay nakadiskubre ng mga proyekto tungkol sa flood control na mababa ang kalidad ng mga projects. So, kaya sila nagkausap-usap nitong district engineer. And bumungad na lang, Attorney Bueno, partner, mga kasama sa mga news yung pera. Tapos naka-picture yung a certain district engineer. Yun na lang no? Ayun. So, according to the law enforcers, nag-conduct sila ng isang entrapment. Kasi pag sinabi mong entrapment, gumawa ng paraan ang mga law enforcers, ang mga police, paraan, opportunity na mahuli nila ang isang tao na meron ng existing criminal intent to commit a crime. Like in this case, bribery. No, susuhulan ng isang kongresista. Since nakagawa sila ng isang paraan at lumalabas na merong existing criminal intent on the part of the district engineer and he was caught in the act, so he was arrested despite the fact na wala ngang warrant of arrest. Kasi this is an exemption to the rule under Rule 113, Section 5 of the Rules on Criminal Procedure na kapag ikaw ay aktong gumagawa ng isang krimen, ikaw ay pwedeng
arestuhin ng pulis ng walang lawful warrant of arrest issued by the judge. Okay. Ayun ang nangyari dito. Pero ang sabi naman ni Attorney Fortune, Nako. hindi ito isang entrapment dahil lang aking kliyente ay sinulsulan lamang ninyo. Ito na nga, naiba na yung takbo ng partner Attorney Bueno, istorya, no? Naiiba ang istorya ngayon Oo, at iba na ang kwento ng district engineer dito. Wala daw siyang balak talagang magbigay ng pera. Pagkos siya ay binuyo lamang, sinulsulan, no, ininduce. No, Kakaiba yun, na istorya kapag mag-produce ng pera. pera pag sinusulan. Oo, iba yun. Pag ikaw ay sinulsulan, pero ikaw ay wala namang kabalak-balak, wala sa isipan mo na mag-commit ng isang krimen, pero sa sulsul, sa pagbubuyo, no, ng isang police or law enforcers, ikaw ay napilitang gumawa ng isang krimen. Teka muna, partner, pwede bigyan mo kami ng sample dyan? Okay, yung sige. bypass sa operation, Bypass, this is one good example of an entrapment. Okay. Na kung saan alam naman ng mga pulis na kung sino yung mga pushers. Kaya lamang hindi nila mahuli-huli, kaya ang ginagawa nila dito ay gumagawa sila ng isang paraan upang mahuli nila ng talagang caught in the act yung mga suspect dito sa drug pushing. So merong mag-aakto ditong buyer of the drugs, no, doon sa mga drug pushers. So Okay. sasabihin nila, pwede bang makabili ng isang kilong shabu sa'yo? Oh. Tapos sasabihin ng seller, o sige, mamayang alas 6 ng gabi, bumunta ka sa Jollibee at iaabot ko sa'yo ang isang supot, isang kilong shabu. Basta palitan tayo. Oo. So ang gagawin na dyan ng mga law enforcers ay magpiprepara na yan ng mga mark money. Eto na That yun. will serve as an evidence of the crime ng drug pushing. Opo. So oo. pag nagpalitan yan ng shabu at ng pera, yun ang tinatawag na entrapment. Entrapment. Dahil dito makikita mo na ang criminal intent ay originally galing sa isang shabu dealer. Talagang ando doon, may Oo. criminal intent. Ando doon ang intention to commit a crime. Oh. Nag-originate talaga sa kanya. Siya nang galing. Mm-mm. Sa kanya nang galing ang intention. Intention. Okay, so Oo. kasi yan the most important element of the crime. Dapat yung intention nandoon palagi. The intention to yung commit the pinaka-intention crime. mo, oo. Okay, so pag ganon, valid, that is going to be a good defense on the part of the law enforcers. Pwede ikulong na yun, Pwede na partner. silang ikulong. Ngayon, Oo. ma-justify yung aresto without a warrant of Of arrest. arrest, Kasi, oo. di ba, kinakailangan kapag ikaw ay umaaresto ng isang taong nagkukumit ng crime, ay kailangan kumuha ka muna ng warrant. Pero Oo. kapag nakita mo, nakasalukuyan o is about to commit or has just committed the crime, that is an exemption to the rule to secure the warrant. Dahil in flagrante delicto, caught in the act, you can immediately effect an arrest against the person committing the crime. The crime. So that Ito is pala. entrapment. So Oo. libre yung mga polis, hindi sila maakusahan dyan na illegal yung aresto doon sa tao. And the other one, On the other hand, Oo. sa instigation, walang criminal intent yung tao. Hindi nag-originate sa kanya yung pag-commit ng isang krimen. Bagkos, the law enforcers manufactured the situation, the way para mahuli nila to. So sila yung ang criminal design nanggaling sa kanila. Ininduce nila yung tao, sinulsulan nila yung tao na bumili ka ng shabu. May nag-post na buyer, sinabi doon sa tao, nakalalaya pa lamang, galing sa Muntinlupa, gusto na magbagong buhay ng tao eh. Pero asar sa kanya yung nagpadampot sa kanya nung araw, nagpakulong, sinulsulan yung mga pulis. Sabi sa mga pulis, bumili kang shabu, gawan mo ng paraan para makabalik sa Muntinlupa yan. ayun. So,
Sinabi ng pulis, pabili nga ng kahit isang palito lang ng shabu. 'Di ba? So ayaw nung tao dahil sabi niya, wag na, nagbagong Gusto ko buhay ng- na oo, ako eh. bagong buhay. Gusto ko na Oo. ng tahimik na buhay. Eh sabi nung pulis, o hindi, bibigyan kita ng 50,000. Kahit isang stick lang, bumili ka. Oo. Bumili ka. So pinilit, tinakot. So siyempre, bagong laya, may fear yan na baka mamaya gawan siya ng kwento, bla bla Oo. bla. Bumili. Nung pagbalik niya, dala niya yung shabu, dinampot siya. Nung binigay sa kanya yung pera. So dito sa instigation, the person arrested by the law enforcers can invoke yung absolutory causes. Exempting circumstance to, kumbaga. Ibig sabihin, since walang criminal intent, no? Walang hindi sa kanya nag-originate yung Ayaw krimen, na nga niya di ba? Oo. absuelto siya dito. Hindi mo pwedeng ikulong yan. So, this is entirely different doon sa entrapment na doon nag-originate ang krimen sa utak nung nahuli. Pero sa instigation, ang criminal design, ang criminal intent ay nanggaling, manufacture ng law enforcers, ng arresting officer. So, absuelto yan pag napatunayan mo na it is an instigation and not an entrapment. Entrapment. Okay. So dito pala, Attorney Bueno, nasa abogado, no? Kung Depende yan paano sa pala. sitwasyon. So, Oo. siguro nung nakausap ni Attorney Fortune ng kanyang kliyente at malaman niya ang buong kwento, Storya. Oo. storya, at nalaman niya na walang intensyon na mag-commit ng crime, so definitely, as a lawyer, papasok sa'yo yung instigation. Ganun pala yun, ano? Oo. Attorney, tanong lang po ni Simple Man. Attorney Bueno, magandang gabi. Kanino po galing yung pera na nakuha? Kay engineer. Yung pera na yon galing sa isang contractor na nag-donate daw ng para wag nang ituloy yung mga investigasyon. Blah, blah, blah. Oo, So bawat investigation. contractor daw ay magbibigay ng 3% based on the total contract price of the project. So actually, ang total lahat ng ibabribe dapat kay Leviste is hundreds of millions of pesos yon. So pero doon nga daw sa entrapment, according to the news reports, Oo. ay pinilit lang daw si engineer na magbigay ng pera. Now that is the story. Yan, ngayon ang istorya ngayon kasi may abogado na siya. Siyempre, as a defense counsel, yung Oo. lawyer niya, And gagawa the- ng paraan of yan. course, Based attorney. on the story. Yeah. Hindi natin alam kung totoo yung istorya ang binigay Yes. ng akusado sa kanyang lawyer. Giving him the benefit of the doubt naman. Magbibigay ka ng attorney. benefit of the doubt Oo. dyan. Totoo ba yan o hindi? That is why he's being quiet. No comment siya for the past. No comment siya. Oo. Kasi yung pala mag-hire ng isang Because lawyer na anything, kilala. any words, I mean, any words na magmumula sa'yo can be used against Yeah. you, di ba? Kahit quiet lang siya. Now, Magiging ebidensya yun. eto naman ang lumabas ng istorya. Oh, yan ang lumabas na istorya ngayon. So, matter of evidence yan. Grabe, no? Yan ang mahirap dyan. Attorney, no? Pero, definitely, ang ano naman dyan, ang magte-testify dyan yung mga pulis na umaresto kung talaga bang in-induce nyo ba or talaga namang ang criminal design ay nag-originate doon sa district engineer. Kapag pag nag-testify yung mga yon, medyo malakas-lakas yun. Oo, but looking at the story, Attorney Bueno, at that first day na nangyari, yung news na yon, hero si di ba? Congressman Leviste, Oo, na hindi siya nasusuhulan, di ba? Blah, blah, blah. And now here comes another story naman from Medyo, engineer. pag kung totoo yung sinasabi naman ng district engineer, medyo hindi magiging maganda ang imahe na maipoproject kay Congressman Leviste. Exactly. Sapagkat instead na siya yung Hero, nasa di ba? hero, ay babaliktad ng sitwasyon. Pag ganyan, pag oh, magaling-galing yung abogado humawak ng kaso. Ay,
Ay, grabe, Ayun, attorney, so, ano? Kaya medyo dapat pag mga ganyan, medyo ingat ka din ng pagsasalita sa media. Kaya siya hindi Oo. nagsasalita nung time na yun eh. Mm-mm. Nung miskin nung pinuntahan No siya sa comment kulungan, siya. nagtataklukbong siya. Oo. So, because that is part of his constitutional right to remain silent. Yeah. Diba? So, Mm-mm. para maiwasan yung pag-create ng ebidensya kasi yung Grabe. interview ng mga media, it can be used as an evidence against you. Oo. So, nasa nasa pagtatanggol. Sabi ni Maylin Lamang, opinion lang naman niya, Attorney Bueno, binaliktad na. O, diba? Yan naman ay Hindi kanya pa na naman lang. natin masasabing baliktad sapagkat yun ay isang counter affidavit na ginawa ng kanyang abogado base sa kwento ng kanyang kliyente. Oo. Siyempre, ipagtatanggol niya yung kanyang Of kliyente. course, trabaho niya yun, So, trabaho niya yun attorney. as a lawyer. So, otherwise, hindi na siya harap doon sa defense counsel. Ipagtatanggol at ipagtatanggol niya yun. Base doon sa sinabi ng kliyente niya. Yun ang mahirap minsan sa mga criminal cases. Kapag ang isang tao lumapit sa'yo tapos sinungaling, Oo. mapapahamak dyan yung lawyer. Malamang, siyempre may ebidensya yung nag-aakusa, yung taga-usig. Mm-mm. Mamaya mapapahiya kayo pagdating sa presentation of evidence sa korte. So, dapat kilalanin din talaga ng husto ng isang abogado ang kanyang kliyente kung ito ba ay sinungaling or talagang may ginawang krimen o kasalanan sa ilalim ng ating batas. Okay. Hindi yung basta tanggap ng tanggap dahil malaki ang ibabayad. Yun pala yun, Attorney Bueno, no? Partner, no? Now, yun na lang talaga. Ay, sabi ni Maylin, dami talagang pera na papabalita po si Attorney Fortune. Sabi ni Shukran Saki, ay, di ba? Yun na lang ang masasabi natin doon. So, susundan natin ang mga kabanata nito. Sundan natin Kasi, kung anong magiging kasagutan naman dito Ni- ng taga-usig. Congressman. Oo. Oo. Kasi nasa korte na no, Attorney? I think it's, ewan ko, naipile na sa korte. Counter affidavit pa lang. Counter affidavit nasa pa lang pala. to, nasa Oo. piskalya. Oo. Yan ang lawyer dapat. Pero grabe no, akala natin attorney partner no, pagka ganun na yung story, pero biglang sasalungatin. Yan ang yan din naman kasi ang kagandahan ng ating saligang batas. Na kapag ikaw ay dinidemanda ng isang tao ay ikaw ay lagi palagi yan na ikaw ay binibigyan ng opportunity to defend Of course, yourself. yourself. Yan yung Oo. tinatawag na due process of law. Hindi pa pwedeng huli ngayong kulong ka na dyan, wala nang pagdinig na gagawin. So upang bigyan ng pagkakataon ng isang nasasakdal, ikaw ay hihingan ng mga ebidensya, ano ang masasabi mo tungkol sa mga akusasyon laban sa'yo. Kung ikaw ay may ebidensya upang mapawalang sala mo ang iyong sarili, ipakita mo yan kay judge. Attorney, Yan. sa kaso ni Engineer, kulong muna siya. Kulong siya kasi May flagrante delikto yan. Tapos depende yung kaso kung ano yung kasong isasampa sa kanya. Okay. Kasi kung ang naging involved dito malalaking pera, ayun, baka hindi magkaroon ng piyansa. Pero kung 3 milyon lang ang halaga, yan, may bailable pa yan. Okay. Oo. Kasi sabi nga ni, sino ba nagsabi nito sa social media daw kasi yun nga, ang lumalabas attorney ay sinuhulan, si Congressman Leviste. Yun lang. May dalang, baliktad yung kwento. Ngayon, ito naman another story. Ayun. Pero kung ito, sariling opinion lang natin. Sige po, attorney. So, kung nakipag-meeting ka sa isang kongresista, wag na si Leviste, kung hypothetical Sige, situation. oo. So, si Congressman Tolonges, gusto mag-imbestiga sa isang lugar sa Abra. Halimbawa. Halimbawa, pagkatapos ay inimbitahan sa isang meeting ng district engineer na sabi sa kanya, wag ka nang mag-imbestiga dahil ako ay may ibibigay na mga pera sa'yo as a donation coming from different contractors. Pag sinabi ng congressman na, bakit, may pera ka ba dyan? Na pambigay? Pag sinabi ng, may dala ako ditong 3 milyon So, bakit kami dalang 3 milyon? Magkakape lang naman kayo, nag-meeting lang kayo. Bakit kami naka-prepare na 3 million? Pwede ba- It is very unusual To on the bring- part
on the part of the district engineer Na magdala. that during that meeting may dala-dala kang 3 milyon. Okay. Normal ba sa'yo yun? Piso lang to po. Attorney, huwag mo kong ganyanin, partner. May dala kang 3 milyon. Piso lang to. Meeting lang naman kayo ni Kong eh. Hindi ba, nag-withdraw. Baka may napadaan Diba? sa... Tsaka, being a district engineer, magkano lang sweldo mo? Bakit may 3 million Ayun kang lang. hawak? Yun lang. Diba? Malaking halaga yan sa isang government employee. So, patutunayan pa doon ngayon. So, questionable yun. Bakit kami dalang 3 million at that time? When the purpose of that meeting is just to discuss something relevant to the Grabe, project. no? O, di ba? Where Grabe did you ang get that batas. money? Oo. Saan galing yung 3 million mo? Parang inaano mo na ako yun, interrogate mo na ako yan, partner. Parang ako'y nasa Tapos, hukuman na, di ba? O. Kung sino yung sasabi mo galing sa donor, sino donor mo? Daming O tanong. di tawagin natin yung donor mo. Kasi tingin mo, pupunta yung nagbigay ng 3 milyon. Sabit-sabit na yan pag ganon. So madidiin dito yung district engineer. Madidiin yan. Kawawang bata. Malay mo, meron siyang ibang dahilan, partner. Di ba? Giving him the benefit of the doubt pa rin. Kawawang O. cowboy. Grabe, no, Madidiin siya partner? dyan kasi mahirap yung sitwasyon niya dyan eh. Bakit ka, unang-una, ba't may 3 milyon ka sa bulsa? O Malay meron mo, ka 3 pambayad ng milyon sa kape. bank? Diba? O Starbucks lang kayo. Naku, di aabot na 1,000 yung kape nyo doon. 2 lang kayo. Oo. Ganun Diba? talaga daw sabi ni Pora sa Attorney Bueno. Oo. Para daw may pambayad sa kape nila. Ha, ha, ha. 3 milyon. Oo. 3.3 yata to be exact. Bit yung pera. Grabe, Laking no? pera nun. So pagdating sa cross-examination during the trial, Matatanong lahat yan. ay Attorney. matataranta yan pag magaling yung nag-i-interrogate. No, siya, pag talaga? nagagamit yung cross-examine. Attorney, sabi ni the Captain 71, galing naman ang pangalan to, matatanggalan pa ng lisensya an engineer para sa akin dapat lang kung mapapatunayang mali siya. There's a possibility? Yes. Pwede ka mag-file ng petition sa Professional Regulation PRC naman. That's another, Commission. ano. So, Oo. that's another case, administrative yun. Oo. Kapag patunayan na nagkaroon siya ng violation of the law. Oo. So, that is already a ground. So, tanggal ka na sa pagka-engineer, tanggal ka pa sa trabaho, Oo. wala na. Sino mag-aapila dun, nagpa-file nun sa PRC? Anyone can file. Okay. Sabi ni Addictus Rex, Attorney Bueno naman, change lang yata sa kanya yung 3 million. Ikaw naman daw, Attorney. Grabe itong mga district engineer na ito, lalaki ng perang bit-bit. No? Maghanap nga tayo ng district engineer, Attorney Bueno. na may 3 million. na may 3 million. Alam ko na, Ordinaryo contractor. ang 3 million sa kanya. Oo. Sinabi lang ng congressman, meron ka ba dyan? Gra- Unang produce niya kaagad. bit-bit agad. Bit-bit niya na agad. Diba? Grabe, no? So, alam na this. Di ba? Yun. Sabi ni Maylene, when money talks, Attorney Buena, nobody will check the grammar. Di ba? Sabi ni Porras, pero palagay ko, iba naman to. Ganun ba yun? Wag naman. So, susundan natin tong kabanata na ito. Yes, Itong so mga kasaysayan na to. definitely by next week yan, after filing the counter affidavit, yan, may action naman yung taga-usig. Oo. Tingnan natin. Kung sabi mo nga pag nataranta si engineer, naku, magaling yung mag-interrogate. Attorney. Magkakaroon pa dyan kasi ng findings na dapat may reasonable certainty of conviction si prosecutor. Ayun, tapos saka ipapile yan sa husgado yung kaso. Depende kung anong krimen ang kanyang kakarapin. Bribery lang yata, available naman yun. Pag bribery. Okay. So yan, abangan po natin. Attorney Bueno, isa pa na usapin sa oras nating 8:29 ngayong Friday. Ayan. Sabi na pag Friday, medyo dapat magaan-gaan daw no? Attorney. Pero Sunod-sunod mabigat ang ating balita. Dahil, sa media, kay Senator Joel, no? Kanina, tuloy-tuloy yung kanyang threat against the different bloggers. Na nagbabalak yata siyang idemanda yung mga vloggers na
according to him, ay nasisira daw ang kanyang kapurihan dahil dito sa usapin tungkol sa flood control projects na to. Dahil madalas mabanggit yung kanyang pangalan, madalas, ano ba tawag doon, yung mga parang kengkoy-kengkoy? Memes. Memes. Oo, mga memes sa TikTok. Sa TikTok. Kasi ayan o, Facebook. yan o, ginawang Ayan, yan. memes yan sa TikTok. Ang daming lumabas na ganyan sa SOCMED. Ginawa ng mga vlogger, ginawa ng... Natatawa ako dyan. Alam mo bakit? Masyadong dramatic yung delivery ng Sino ba yung speech. nasa likod niya? Yung nasa background, walang pake sa kanya. Sino ba yun? Si Angara ba yun? Sino ba yun? Parang hindi, walang pake. Si Oo, Angara. nag-ano lang siya, nagsiselfone lang siya. Nagsiselfone. Pero dramang-drama na si no? O umiikot pa, anong tawag sa ganyan? Paikot-ikot pa yung kanyang pinakasama tawag niya, parang pulpito no? Oo. Galing yung mag-speech, no? Kala ko nga nagpipreach siya ng Hindi, preacher kasi yata yan. Yeah, diba? he's also a preacher po, Ano ba attorney. yung grupo nila? Jesus is Lord. Oo. Jesus is Lord ba yun? Iba na daw meaning nun eh. Si Senator Angara nga, partner. Angara, hindi siya pinapansin yan. Cellphone ng cellphone Samantalang yun, umiikot pa yung kanyang saan papasok yun? Attorney Bueno, sinasabi niya na nakakasira na niya kanyang ng kapurihan? Ano ba? Okay. Kasi nung pumutok itong flood control projects na to, yung mga ghost projects, ay madami ng mga YouTube vloggers in particular na medyo ginawa na siyang katatawanan. Grabe, no? At maraming nagagalit actually sa kanya dahil lang naging punteriya kasi nung ghost projects Puro Bulacan ang naging involved siya ay taga-Baliwag. As far as I know, itong pak niyo po ako, hindi ako nagkakamali. Ano din po kasi yung pinaka-sentro ng kanilang samahan ng Kristiyano, yung community nila. Doon po sa Bulacan doon din mismo. Sa Bulacan, taga ron din. Tapos ang kapatid niya yata, mayor din ng Baliwag. Opo, yung babae. Nandoon yung ghost projects yata, di ba? Nako I'm not po. mistaken. Nandoon yung ghost projects na nadiscover ni part of Bulacan. Ni Presidente, di ba? So tapos recently nagkaroon na naman ng isang ghost projects discovery sa Plaridel. Okay, so siya ngayon ang napupunterian ng mga vloggers. Kaya nga tanong, anong meron sa Bulacan? Di ba? Sa Bulacan? Madami diyan, masarap yung mga minatamis. Pastillas. Pastillas ayun, masarap ang pastillas. Masarap doon. Pero ba't ganyan siya ka-intense, no, Attorney Bueno? So for him, kasiraan sa kanya yon, yung mga nagba-vlog na yon. Alam mo, paulit-ulit na nga nating sinasabi at miski ang ating Korte Suprema, madalas sinasabi na ang mga public figures katulad ng isang artista, basketballista, singer, public servants like a senator, a congressman, huwag kayong balat sibuyas kasi pinasok nyo yung trabaho na yan. You are a public figure, you are always subject to public scrutiny. So, and this is it. And this is it. Ngayon, yung vlogger, although may karapatan naman talaga si Senator Villanueva to file a case like cyber libel against the YouTube vloggers. But the thing is that public figure ka, may hirapan, ito personal opinion. Yeah, no? Attorney Bueno, it would be yes. very hard on the part of the one accusing the YouTube vloggers dahil being a public figure, the standard of evidence required by law is higher, no, as compared with the standard of evidence required doon sa ordinaryong tao. At ang tawag diyan, kailangan you need to prove that there was actual malice on the part of the person na pinupuna ka. Pero sa kaso dito, sa sitwasyon ng mga vloggers dito, they merely repeated lang yung mga information that they got from the mainstream media. Pinupulot lang nila sa mainstream Okay. Tapos ini-echo lang nila. Doon ang galing yung content nila. Like for instance, so they may nagprotesta sa batasan, binalita ng DCXL, binalita ng other stations. Pupulutin ng vloggers yan. And then from there, they will make their own opinions and reactions. And remember, Attorney Bueno, when you're giving an opinion, walang mali, walang tama.
Oo. So, that cannot be made as a basis of a cyber libel because of the fact na kinuha ko lang sa mainstream yan eh. In good faith ako eh. Kinuha ko yan. Pagkatapos, Oo. yan wala namang paninirang puri ang sinasabi ko sa'yo. Hindi naman kita. Kasi when you say libel or cyber libel, pag ginamitan mo kasi ng computer system, the traditional libel will now become cyber libel because yung defamatory statement that you issued was released or published using the computer system. Okay. So, ang tanong dito, was there any imputation of a crime, a defect, against Senator Villanueva? Or was there any statement destroying his reputation? Meron ba? Kung ginawa ka lang namang ang tawag Content. ginawa ka lang content. Memes. Tapos inulit lang naman yung sa media. Tapos nagbigay ng opinion. Tapos nag-react dun sa pagkakasangkot mo sa anomalous transaction. Yun ang napapanood ko. Parang ito lang, nasa background ng ibang mga content creator. They're just giving their opinion. Tinan mo to. Ganun siya. Diba? Anong ginagawa niya? Like for instance, sinabing, ayon sa balita, kayo yung nag-insert ng ng pondo para sa flood control. Nag-react yung vlogger. Galit na galit. Nagmumura pa. Will that be a legal basis para mag-file ka ng cyber libel? Miski magmura yan eh. Mahirapan ka eh. Miski i-curse mo yan. Mahihirapan ka dyan. Ay, ganun. So how can I say... Marami ng desisyon ng Korte Suprema na kahit murahin mo pa nga yan. Depende sa sitwasyon. Dahil yung galit ng tao. Yung bugso ng damdamin. Diba? Public figure ka eh. Yun ang mahirap dyan. If I were a public figure, Attorney Bueno partner, how can I say na sinisiraan mo na yung puri ko, yung dangal ko? If sasabihin mo kung magnanakaw ako, na baka isa ako sa sangkot? Pag sinabi ko magnanakaw ka, that is an imputation of a crime. Yun lang ang medyo iiwasan mo doon ng konti. Pero kung napulot ko lang yun, sa mainstream media. Quote ka lang din. Kinote ko lang yung media. Hindi pa pwede yun. Sabi nung station na WW Wawa, magnanakaw ka daw eh. O kinote ko, magnanakaw pala yan. Okay. Kaya pwede ka bang parusahan? Medyo mabigat yun. Mahihirapan kang dapat mapatunayan mo that there was really actual malice on the part of the person or the blogger. Tapos ganito yan, no? Alam mo namang hindi totoo. Ibinalita mo pa. And there was total disregard of the truth. Diba? Yun lang. Now, if I were the senator, wag lang balat sibuyas. Wag kang dapat balat sibuyas. And if kung wala namang hindi naman totoo, hindi ka naman guilty. Harapin mo dapat, di ba? Diba? Harapin mo, paliwanag mo sa tao kung bakit hindi ka dapat nasasangkot dyan sa mga anomalya na yan. Alam mo, attorney, napagtatanto ko lang, the more you talk, the more mistakes. Tinan mo si isang senador, tahimik lang. Diba, kasi yung prinsipyo yan less talk, less mistake. Yeah. Diba? Mayroon tayong senador dyan. Kita mo, kahit kailan hindi nagkakamali yan. Napakatahimik. Si Senator Lito Lapid, hindi kikibo May isa pa. Sino pa isa? Villar. Si Villar? Si Mark. Oo. Tahimik lang yun. Napakatahimik nun. Siguro nung nag-aaral si Senator Villar sa elementary, palagi siyang may award. Ano tawag doon pag tahimik ka palagi? Alam ko lang pinakatahimik. Pinakatahimik, pinakamabait, pinakamalinis. Yung mga ganun. Naalala ko na elementary ako, yung kaklase ko hindi makakuha ng medal kasi palaging medal niya pinakatahimik. Pinaka-behave siya. May ganun no? Naabutan ko yun ng elementary. Pinakamagalang, pinakatahimik. So, best in cleaning. Yung mga ganun, di ba? Kasi, na-observe, sarili ko lang to, masyadong maingay, madrama si Senator Joel.
yun sa kanya. But anyway, karapatan naman niya yun, attorney, no? Buhay niya yun eh. So, kung gusto niyang maging best actor, Oo. baka may frustration siya nung araw na maging artista. Oo. So karapatan naman niya mag-file din ng Oo. ng Karapatan mo naman yun na Self-vlogger. mag-file ka ng kaso. Ang problema, kaya mo bang ipanalo? Diba? Let's take for example the case of Christy Fermin. Oo. Ang dami nag-file ng cyber libel dyan. Pero karamihan na di-dismiss. Oo. Ang alam ko lang ongoing pa lang, nag-prosper yung kay Bea Alonso. But the other complaints against her, dismiss lahat. Yung iba sa prosecutor pa lang, di-dismiss na. So mahirap kasi public figure yung binabanatan mo eh. Yun lang, attorney. Mga artista, ikaw, public figure ka. Tayo sa media tayo. Nasa media ka. Ikaw din, attorney. Media ka na rin. Nung nag-radyo man ka dito sa DSXL News, media ka na, attorney. Napakahirap ng cyber libel na patunayan pag public figure ka. Oo. So tingnan natin kung anong magagawa ni siguro with his, pride lang yan. Lalo patuloy siyang nagagalit sa kanya yung mga YouTube vloggers. Oo. Lalo siyang tinitira ngayon. Pero naano lang ako, ba't ganun kagrabe yung reaction niya, no, that day? Tapos sa Senator Sani Angara, ayun, pangiti-ngiti lang sa dulo, pa-cellphone. Di niya Ano pa to senador pa si Angara, no? Nanggagalaiti na talaga si Galit na galit. Senator Joel, no? Magaling na Ayan. senador yan, mag-basketball. Magaling mag-basketball niya. Napanood ko mag-basketball, magaling mag-basketball Magaling, yan. Oo. Tingnan natin kung saan patungo ito, no? Attorney yan, ang naman. Anyway, karapatan niya naman yun, di ba? Kasi ang dami na ngayon ng mga Tingnan natin kung sino yung Vlogger. ididemanda niya mga vloggers. May mga binabanggit yan na mga vloggers. Yung iba nag-react na yung mga YouTube vloggers na ididemanda daw sila. Nabasa ko lang naman sa news feed ko sa YouTube. Yan. Yun. Si, di ba, may isang artista rin ng, di ba, nag-concert. Sunod-sunod din noon sa SOCMED, Attorney Bueno, Sino yun? na binanatan siya dahil nagganon siya nasa kanila, huwag siyang biruin ng ganon, yung dating pangulo ng bansa, itong isang komedyante, ginamit sa concert niya. Tahimik lang siya. Hindi siya nagbubukas daw ng kanyang social media kasi pero hindi niya alam, ang dami ng The best yun Huwag ka na magbukas ng social media para hindi ka may stress. May nagpayo nga daw sa kanya, huwag mo bubuksan yung social media mo. Kasi may Please. stress ka lang. Hindi daw siya nagbukas. So, wala siya kaalam-alam na, na pala, Attorney Bueno, ang dami na palang mga content creator, vlogger na talagang below the belt. Yung ibang, tahimik lang siya. Basta kung mga vloggers kayo, wag lang kayong mga maninira talaga direkta ng Ito, uri ng tao. Ayan sino yan? Si Vice. Si Vice Ganda. Oo. Okay. Yung sinabihan niya si Senator Marcoleta. Nag-sorry naman siya on the spot, di ba? Pero attorney, after that, ang daming mga vlogger din. Ay, grabe din. Sino binasya? Siya! Siya mismo. Siya mismo. Oo, may nagpayo sa kanya na huwag mong bubuksan yung mo. Sabi niya, Sabi niya sa show nila, pag hindi raw siya kaalam-alam na gano'n na pala ang reaksyon ng mga tao sa kanya. Pagka sabi nga, ganyan na balat sibuyas ka talaga. Public figure yan. Oo. So, dapat hindi siya balat. Tama yung ginawa niya. Huwag siya magbukas ng Facebook. Huwag na lang pansinin, Huwag mo pansinin kasi alam mo naman minsan na nagkamali ka rin And you cannot please everybody. So tumahimik ka na. Total, kumita ka naman sa concert Oo naman. Baka na burns. Ilang million yung kinita niya dyan. So tahimik na lang. Siya, at the end of the day, siya yung panalo dyan Correct. Di ba may kasabihan tayo, Attorney Ben? I don't know if you agree with me. Ang pikon laging talo. Sabi din ni Evidence and Scene. Kaya nga po siguro, Attorney Bueno, napikon po dahil sinasabi na Joel is lying, Joel is Lord. Baka gano'n, napipikon. Oo. Kasi pag ikaw naman, wala ka namang
dapat pagdudahan ng tao sa'yo, dapat hindi ka naman masyadong ganyan. Kaya mo kung sabihan ka ng ganon, di ba? Kung hindi naman talaga totoo eh. Oo, bakit ba? Pero kung sinabing gwapo ka, Attorney Bueno, yun, medyo... Ay, magre-react ako doon. Di ba, Attorney? Dahil bukas ay kaarawan ng ating chairman. Oo, happy birthday ulit, Yes, sir. No? Chairman May pansit Eric. pa bukas? Sa Lunes, alam ko masaya kami. Maagang pamasko ng RMN. Ayaw pa, Yes. Ano ba yan? 13 o 14 month 13 to, 13. Meron ba kayong 14? Praise the Lord. Amen. Salitang dila ako. Baka magbigla kayo magkaroon. ng Yayayain 14 kita sa month ano. Sa Starbucks, Attorney. Sa Starbucks. Magsabi, nagayaya si partner, mukhang nagka-14th month pay. Magkaroon ng 14 month Oo. pay. And praise the Lord. Sila nagregalo sa amin, yung may birthday. Yes. Thank you po sa ating chairman, Eric Canoy. Birthday niya tomorrow. He's 75-year-old. 75. Malakas pa rin. Pupunta siya dito sa Monday. Ay, hindi po. Parang with his family lang. Binati na siya ng Pangulong Marcos. Talaga? Okay. Ang ganda ng bati sa kanya. Sina former Vice President Lenny and other senators po. Happy birthday tomorrow to Chairman Eric Canoy. Tisoy Ayan. pala si Seren. Napaka-humble Guwapo. niyan. Oo. Napaka-humble. And also, happy birthday daw, Attorney Bueno. Nakikinig sa atin si Armel Ringor Gonzalez ng Dinalupihan, Bataan. Wow! Oo. Naku, maraming salamat sa Mga iyong taga-Bataan. pagtutok, no, sa Usapang Batas. Birthday niya? Birthday daw niya. Ilang taon na kaya siya? Oo nga. Happy birthday, Armel Ringor Gonzalez. Happy Nanonood siya birthday, lagi. Mr. Gonzalez. Yes, sa Okay. Bataan. Ayan. And Masarap so- ang alimango dyan. sa Bataan. Oo, madaming alimango dyan. Oo, napunta kami dyan, dagat naman. Oo, ayan. So, happy birthday. And tomorrow to our chairman, Eric at Canoy. And bukas abangan niyo po si Attorney Bueno sa programang... Nung programa. Anong programa to na Sir Elmar? Rekuratin tayo ni Sir Elmar meron akong interview tomorrow kaya Oo. it's too early in the morning, 5:30 in the morning. Urob! Urub. Oo, thank you. Sa DZX. Dito din sa DZXL. Oo, abangan nyo. Tungkol sa budget din yata. Budget. Ay, maaga yun, partner, That's 5 a.m. Oo, 5 siya, pero 5:30 ka. Medyo nakapagkapi-kapi ka na. 5 a.m. start to 6 a.m. Thank you very much ating digital team. So, abangan nyo bukas ano ka ba, via Zoom or phone patch? Phone patch. Ay, mo mag-via Zoom, Attorney, Baka hindi pa ako naghihilang. Oo. Phone patch muna po tomorrow. Abangan nyo with Rajaman Elmar Acol. Ayan. Bukas po yan, Sabado. Ang bilis ng panahon, Attorney. Bueno, and Monday, birthday ba ni Mama Mary? September 8, September 8, oo. September 8. September 8 ni Mama Mary. Ayun, yes po. Thank you sa ating digital team. So, may mga gusto ka rin mambatian, Attorney. Medyo on the lighter side tayo. Friday ngayon. Hindi ka ba medyo naalog yung utak na susunod-sunod, Puro flood control, budget. Tuloy-tuloy Ilang araw pa kaya natin pag-uusapan tong flood control na Hanggang to? walang pumapatong na isa pang issue. Oo. At habang umuulan at bumabaha, hindi maalis sa isipan ng taong bayan yung tungkol sa ghost project sa flood control. At saka hindi, partner, Attorney Bueno, biruan na sa karinderya, biruan na sa barbershop, sa beauty salon, biruan na yung mga contractor. Kanina lang ako yung nagpa-put reflex. Wow. Nakikinig ako dito sa sa cellphone ko tungkol sa balita. Narinig nung nagfo-foot reflex sa akin. Nagreklamo kagad yung yung nag-reflexologist. Ano sabi sa'yo? Sabi sa akin, Sir, grabe na nangyayari sa ating bansa. No? Ninanakaw lang nila yung pera. Correct. So, biruin mo yung ordinary worker na gano'n, na talagang nagiging, na din siya, concerned siya sa nangyayari sa ating bayan. Oo, lahat. Na bakit daw nagkakaganito ang ating bayan. Ang sagot ko sa kanya, kasi kasalanan din ng tao Oo, kasi binoto niya yung mga mga taong hindi dapat na nandiyan sa posisyon na yan. Minsan sa atin din yung balik Nanggagaling din kasi sa inyo Sabi ko nga sa kanya, sino ba binoto mo? Oo nga sir, naiboto ko yun Oo, tama rin naman. Parang gusto ko ring puntuhan yun ng isang araw pa na minsan dapat din mag-isip-isip tayo at tanungin din yung ating sarili na baka ibinoto mo din naman kasi yun.
Yun, Diba? nagkakaroon din ng participation sa pagkakamali Oo. ang tao minsan. di ba? Correct. Anong sagot sa'yo? Oo nga sabi niya. Gumanon siya. Mm. Tapos nung narinig ko kung sino yung binoto niya, hindi ko siya binigyan tip. Ibulong mo sa akin yan, partner, ha? Ibulong mo sa akin yan Sabi ko, mamaya. Oo. Binoto mo yun? Oo. Yes sir kasi galing magsalita Oh. Wala kang tip sa akin. Ibubulong mo sa akin yan, Attorney Bueno. Ayan. Sabi ni The Captain 71, greetings from down under city of Perth. Oh, talaga ha? Ayan, sina Evidence in Scene. Sabi ni Nakarating na ako dyan. talaga? Sa Perth. Last year or 2 years ago. Wow. Maayos din. Hiwa-hiwalay ang bahay. Tapos alas 6, ang dilim-dilim na. Talaga? Ayan, nandun Pero si ano yan yan ang isa sa dinidevelop ng Australia na probinsya. Diyan nagpupuntahan yung mga nasa energy sector. Kaya pala siya the captain because baka nasa barko to, no? Oo, the city of Napunta na ako of Perth. Perth. Maganda, Attorney Maganda Bueno. naman siya. Oo, ayun. And sabi ni Mylene, ayan. At si Addictus Rex nanonood sila sa atin. So, happy weekend everyone sa inyo. So, abangan nila. Ang abangan ngayong September, Attorney Bueno, itong September 23 sa ICC. Dahil sa September 23, magkakaroon ng pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And I heard also from you na na-discuss mo na dito with your YouTube, channel. But siguro in the coming days, pwedeng pahapyawan dahil yan ang inaabangan naman ng lahat, no? Tinaabangan din nila kung ano yung magiging desisyon ng International Criminal Court regarding the petition for interim release ng dating Pangulo. Yun, mukhang naiinit na din ang kampo ng dating Pangulo kung bakit hanggang ngayon ay walang lumalabas na desisyon tungkol sa interim release. Oo. Ayun. Yun ang pwedeng naman, Mukhang nangihinayang na sila doon sa ibinabayad na lawyer's fee buwan-buwan doon sa kay Kaufman. Walang nangyayari, puro talo yung motion Aray ko. Yun lang. Attorney Bueno, magandang gabi. Sabi ni The Captain 71. Attorney Bueno, I was a captain before. Stopped sailing 2007 and migrated down under 2008. Wow, tagal mo na din pala dyan. Nakapunta na ako dyan sa Gold Coast, sa Brisbane, sa Sydney, sa Northern Territory. Nakapunta na rin ako dyan sa... Maganda dyan sa Australia. Pero pinakagusto kong area sa Australia is sa Gold Coast. Bakit anong buhay doon, Attorney? Maganda yung beach nila ron. Pero maraming buwaya. Kasi pag pakilinaw mo yan, yung totoo talaga yan. Sa Gold Coast, meron siyang yung hindi ka lalagpas doon sa lubid. Oo. Kasi nakalagay may notice, maraming buwaya dito. Buwaya talaga, ha? May nakalagay na doon. Sabi ko parang sa amin din. Kaya lang wala sa dagat yung buhaya. Attorney, last one question. Attorney, bakit po si Topacio at Fortune abogado ng mga nasasakdal sa gobyerno? Ayun, alam mo, napakahirap Edina sagutin Jones. yung tanong na yan. Si Edina po, nagtatanong sa'yo. Nagtataka nga rin din ako bakit palagi silang nakukuhang abogado ng mga high profile na mga tao katulad ni na Mangundadato. Sino yung nakalaban ni Mangundadato? Sa Mindanao, yung mga naakusa ng mga murder. Yan, malalaking tao mga nagiging kliyente nila. Ngayon, yan na naman, yan na naman. Katulad nito ngayon, si Fortune, abogado ng district engineer. Kalalo, no? Sana maipanalo nila. Sana, di ba, Attorney? Anyway, yan. Sabi nila mo sa Pinas, madami ring buwaya pero walang warning. Okay na yan. Sa Australia, may warning. Pag wag kang lalapit do sa area na may buwaya. Dito sa atin, walang warning Babala, wag kang dadaan dito. Maraming buwaya. Mamamatay ka sa baha. Iba dito, no? And with that, Attorney Bueno, happy weekend everyone. Maraming salamat po sa mga sumama sa amin for this week. Abangan nyo po uli kami sa Lunes. At sa mga nakayubi natin, salamat po sa inyo, ha? Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. At ako naman po si Attorney Rene Bueno. Magsama-sama tayong muli sa Lunes dito sa Usapang Batas.
oras 8:54. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by